was executed in the early morning of Saturday, Mr. President. I went there around... Yes. Okay. Good afternoon, no? Welcome back, no, sa ating channel, ang G5 TV. Ngayong araw, guys, patindi ng patindi ang mga usapin ukol sa mga problema dyan sa may Davao, lalong-lalo na yung pag-search or pagpasok ng PNP personnel, pinangunahan ni Police Brigadier General Torre, no? At ang dami-dami ng hindi mga magagandang epekto nito, no? Ang dami ng mga hindi magandang epekto, mga nasasaktan, nawala ng palay at kung ano pa mga problema dahil sa operation na ito, guys. Ayun, no? Kaya't iba-iba yung mga reaksyon ng mga tao, no? Iba-iba yung mga komentaryo sa side sa PNP na nagsasabing pinagpatuloy lang nila yung tinatrabaho lang nila yung kanilang trabaho, tinutuloy lang nila yung paghahanap kay Kibuloy at naka-apply at maintain pa rin yung maximum tolerance at di maiiwasan, no? At maiiwasan yung kung ano man ang mga problema. Pero sa narinig natin ngayon, sabi ng mga ibang membro ng KOJC, wala nang maximum tolerance, nasasakta na sila. Naku po, ang sa side naman sa PNP, wala, sila ang gumagawa ng hindi magagandang hakbang para sa amin. So, kung ibig sabihin, ay kung pinoproteksyonan din ang PNP, ang kanilang side, dahil ito ay ang kanilang operation, ay lehitimo naman at meron naman silang dalang warrant. Pero yung question, no, ng ilan, walang search warrant, ba't kayo nagkalubog dyan? At sabi naman ng sa PNP side ni Police Brigadier General, meron kaming warrant of arrest. Yung mga usapin na yan, pinaunahan na ni Torre na magreklamo na lang, no, kung meron kayong katanungan ukol sa mga papel at validity ng kanilang pagpasok dyan. Okay? So tama naman, no? At yun ngayon, yun ang mga nagaganap ngayon, guys. At muntik at malapit na, no? Sana before natin na gawa itong ating video, nahuli na or surrender na, no, itong si Pastor Kibuloy sa otoridad. Pero kasi sinabi naman ng PNP na natuntun na talaga, alam na talaga nila kung saan nagtatago yung si Pastor na yon, no? Kaya ano man ang mga development nito after dito mga ilang oras, ano naman, maging maayos ang takbo ng lahat. Walang hindi magagandang pangyayari, guys, na nakakaawa, no, sa ilan na mga individuals. Lalong-lalo na sa ating mga civilian, lalong-lalo na sa ating mga miyembro dyan, kasi mga tao din yan at mga kababayan natin, mga mahal natin mga kababayan na kung saan ay nagpapakita ng proteksyon sa kanilang pastor, no? Nagpapakita ng suporta sa kanilang pastor at proteksyon doon sa KOJC compound na yan. Okay? So, titingnan natin, ipinaabot na ni Senator Bato de la Rosa, no? Kailan lang pumunta si Senator Bato de la Rosa doon, nagpakita. At saka ito ipinaabot na si Senado, guys. Ayan, no? Pakikinggan natin yung kanyang speech or statement sa... lamang. Correct, Mr. President. Tila nga, pakiramdam ng mga tao doon ay meron ng martial law na nangyayari doon sa Davao. Dahil nga, yung compound ay hindi na magamit ng mga may-ari. Correct. Mga rightful owner of that compound hindi na magamit dahil binabawalan silang pumasok. At kung sila ay nakapasok, gusto nila lumabas, hindi na sila makapasok uli. So, this is deprivation of private property, Mr. President. Opo, so ganyan po. Kailan po kayo bumisita ron para at least malaman natin yung petsa kung yung personal knowledge ninyo? Ano po yun? I was there when the warrant was executed in the early morning of Saturday, Mr. President. I went there around almost 5 o'clock in the afternoon. 25, bale? August 25, Saturday? Is August 25? 24. August 24, 24, Saturday. Sabado. Opo, so nakita niyo po yun. So,
merong police personnel or force outside of the gate, siguro ang purpose doon para bawal pumasok ang mga nasa labas. Merong police force or personnel inside the gate, ang purpose naman nun para bawal lumabas. Yun, Mr. President. And ang KOJC naman po, or si Pastor Kibuloy, I know he's represented by good lawyers. Kilala ko nga si Attorney Torion. So, I'm sure nag-reason out na po sila siguro sa commanding officer on the ground. Ano pong binigay na legal basis naman ng police at bakit nila ginagawa yun? Their reason, Mr. President, for not vacating the area was that meron pa daw silang namumonitor na heartbeat sa ilalim ng lupa, underground. And that could possibly be the heartbeat of Pastor Apollo Kibuloy. And that is the reason why they encamp inside the KOGC compound, because they presume that their service of warrant of arrest is still ongoing. And it was explained properly by the lawyer, Attorney Torion, but still to no avail, Mr. President. So the KOJC officials give in to the wishes of the Philippine National Police. Pumayag sila, Mr. President, sige, kung saan yung gusto hanapin yung heartbeat na yan, puntahan natin. Sama kami sa inyo para malaman natin kung saan yan. Kung saan yung kakalkalin yung mga lupa, gigibain ninyo yung mga structures para mahanap nyo yung heartbeat na yan. Pumayag na lang yung walang magawa na mga taga-KOJC. Dahil gusto nilang matapos na, Mr. President. And yet, nung matapos ng lahat, balik-balik na, ayaw pa rin umalis sa ating kapulisan doon. Andoon pa rin sila na parabang kanila ng parang martial law ba na private property, basta-basta nalang kukunin ng gobyerno at yung may-ari ay hindi na makagamit sa property, Mr. President. Yan ang kinasama ng loob ko, Mr. President. Because I am a retired policeman. I am once the chief of the Philippine National Police. At alam kong maling-mali yung ginagawa nila. But still, why are these people continue to do that despite knowing that they are violating the rule of law? Yun lang ang kinasama ko, Mr. President. Okay, so yun na, no? Talaga naman, batong-bato. Talaga naman ito, no? Matapang din ito eh. Matapang din ito, kaya nga dawit ito sa investigasyon, guys, doon sa nga ICC, di ba? Sana naman ay maging maayos din ang lahat. Dahil ito, wala tayong ibang pinag-uusapan dito kundi yung ang serbisyo, no? At yung pagbibigay ng magandang takbo ng Pilipinas, kasi former President Duterte, di natin may pagkakailan na talagang luminis yung daan noon, no? Walang mga drug addict dyan na kinatatakutan noon kasi nag-surrender lahat. Meron ng listahan ang PNP noon. Meron ng listahan ang PNP sino yung mga addict at user at pusher dyan sa bawat barangay ng buong Pilipinas. Ngayon, iwan ko lang kung ano na ang sitwasyon, pero bumalik yung, hindi naman sa ibig sabihin na bumalik, kasi noon pa, meron pa rin naman, hindi rin naman naubos yun, no? Kahit daming mga report ng mga patay sa mga may kaugnayan sa lugar noon, hindi rin naman naubos. Nandun pa rin yung paghahabol, paghuli ng ating mga kapulisan, PDEA, para sa mga mayroong mga koneksyon doon. At hanggang ngayon, nung natapos na yung termino ni Duterte at pumalit itong si President Marcos. Pero yung iba, pag sa tanungin mo, sabihin nila, wala, mas lalong nakakatakot na ngayon, bumalik na. Yung issue noon na mayroong mga uldapan, patayan, di ba? Dahil karamihan dahil sa druga, sa druga. Kaya bahala na ang PNP dyan kasi trabaho nila ang paghuli at pag-implement ng peace and order situation ukol dyan. At sana naman itong darating araw ay maging maayos din.
ito si Senator Bato de la Rosa ay noon naging PNP chief. Ito guys, napag-usapan natin saglit ito, nabanggit natin ito dahil para makita natin kung ano ba siya dati. No? So dating PNP chief, kaya halos kakilala niya yung lahat na yan at ma-express niya sa sarili niya. No? Maging example siya na ako nga dati. O, di ba? O, ako dati akong PNP chief kahit ilang kaso pa ang ibabato sa akin basta tama, wala tayong ginatatagunan. No? Kung mga ganun ang mga opinion guys. At ito yung statement niya ukol dyan sa KOGC. Tingnan na lang natin kung ano ba ang legal nito, ano ba ang katotohanan nito, may saysay at may kabuluhan ba yung warrant of arrest na isinerve. So, titingnan na lang natin. Yung mga kaguluhan dyan ngayon, titingnan natin kung ano yung mga mangyayari dyan pagdating ng panahon, kung may mga magrereklamo sa side ng PNP, kung may magrereklamo sa side ng KOGC, so bahala na ang husgado ko dyan. So, maraming salamat guys at magandang hapon sa lahat. Mabuhay ang buong Pilipinas.